Hello everyone, konnichiwa po. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa pagiging isang warrior mom ng 2 beses. Bumuo kami ni Papa ng sarili naming pamilya last January 18, 2010. Noong mga panahon na to, wala talaga kaming idea na susubukin kami ng panahon after 10 years of our marriage. Alam namin na hindi madali ang pag-aasawa pero hindi namin inakala na susubukin kami ng pagkakataon to the point na yan ang ititira sa amin. After ng aming kasal, bumalik agad ako sa Japan. August 2010, nakabalik naman si Papa dito sa Japan at in-enjoy muna namin yung pagiging mag-asawa na wala pang anak. Habang tumatagal, nakilala namin ang isa't isa. Ang dami naming differences pero marami din kaming mga bagay na pareho naming gusto. Kaya pinili naming patatagin pa ang aming pagsasama. And finally, after 3 years of waiting, nagbunga ang aming pagmamahalan at lalong pinatatag ang aming pagsasama ni Papa. November 7, 2013, ipinanganak ko si Kuya Xander via cesarean section. Sobrang saya namin ni Papa noong mga panahon na to dahil binigay niya sa amin ang matagal na naming pinagdadasal. Nasabi talaga namin ni Papa noong mga time na to na kumpleto na yung aming buhay kasi may anak na kami na lalong magpapatatag sa amin at magbibigay ng inspirasyon sa amin. But unfortunately, 1-month check-up ni Kuya Xander, nakitaan siya na may murmur o yung iba yung tunog sa puso niya. Kaya ni-refer kami ng pedya niya sa heart specialist. Kaya nagpa-check agad kami at na-confirm doon na may VSD or may buta siya sa puso. Sobrang iyak ko noong mga time na yon na nalaman ko na ganun yung sitwasyon ni Kuya Xander. Tapos nagdesisyon kami ni Papa na dalhin si Kuya Xander dito sa Japan. Kasi in case na maoperahan siya, hindi ganun kalaki yung gagastusin dito sa Japan. 1 year and 6 months namin siya dinala dito. Maayos lahat ng mga insurance at saka mga kakailanganin ni Kuya Xander. Pina-check up agad namin siya sa hospital. Tapos sumailalim siya sa napakaraming test. Tapos sinabihan kami ng doktor na kung gusto naming wala na kaming iisipin, pwede na naming ipa-opera si Kuya Xander. Pero hindi naman siya ganun ka delikado yung sitwasyon niya kasi wala naman talaga siyang symptoms. Kaya napagdesisyon na namin na ipagpaliban muna yung operasyon ni Kuya Xander. Sinabihan kami ng doktor na bantayan lang yung mga symptoms niya at saka dapat regular kami magpapa-check ups. Kasi sa totoo lang, sobrang natatakot talaga kung ipa-opera si Kuya Xander noong mga time na yun. Kaya pinagdasal talaga namin, busang magsara yung butas ng puso niya. Fast forward to May 2, 2018, pinanganak ko naman ang aming Kuya Kit. Sobrang saya namin noong mga panahon na to kasi lumalaki na yung aming pamilya at saka may kapatid na si Kuya Xander. May makakalaro na siya. Nung una talaga gustong-gusto ni Kuya Xander ng baby sister. Nung nalaman nga niyang baby boy yung nasa tiyan ko, gusto nga niyang ibenta kasi nga gusto talaga niya ng baby sister kasi hindi daw kumpleto yung family kung walang baby sister. Pero pinaliwanag namin sa kanya na hindi naman pwedeng ganun. At naintindihan naman niya at alam kong mahal na mahal niya yung baby brother niya. Noong mga panahon na to, sobrang saya namin pero alam mo yung may kulang kasi pangarap ko talaga na magkaroon ng prinsesa. Pati si Kuya Xander gustong-gusto talaga niya ng baby sister. Year 2020, napagkasunduan namin ni Papa na susubukan namin ulit kasi gustong-gusto ko talaga ng prinsesa. May 3, 2020, dumating na yung aming pinakahihintay. Malakas kasi yung pakiramdam ko na babae na talaga siya kasi ibang-iba talaga yung pagbubuntis ko sa kanya kesa sa mga kuya. Sa mga kuya kasi di ako dumaan sa paglilihi talaga at saka hindi ako nagsusuka. Pero kay baby, ibang-iba talaga yung pakiramdam ko. Noong mga time na to, sobrang saya ng mga kuya kasi nga dream come true daw nila na magkaroon ng baby sister. Tas nung mga time na to, si Kuya Xander grade 1 na siya. Dapat may check up siya ng April 2020. Kaso lang kasagsagan kasi ng coronavirus nung mga time na to. Kaya hindi kami nakapunta ng hospital kasi natatakot kami. September 2020, pinadalhan kami ng notice galing sa school ni Kuya Xander na dapat daw ipacheck namin yung heart niya kasi nga may iba daw silang naririnig. Dito kasi sa Japan, may mga check up talaga sa mga school every year. Since hindi na check up si Kuya Xander last April, kaya napagpasayahan namin na ipacheck up na lang si Kuya. Tapos nung pag-check kay Kuya Xander, may nakita yung doktor na hindi maganda sa kanyang heart. Kaya ni-refer kami sa heart specialist. Tapos yung hospital na ang nag-arrange ng schedule. Tapos nung mga time na to, sobrang excited kami kasi 6 months na yung tiyan ko. At sabi ng doktor ngayon na malalaman kung babae ba talaga o lalaki. Pero alam ko sa sarili ko na babae siya. Tapos nung pumasok na ako para i-ultrasound yung tiyan ko, nagtaka ako sa doktor kasi ang tagal-tagal niya dun sa kikinig sa heartbeat ni baby. Kaya tinanong ko siya kung may problema ba. Tapos sabi niya parang may nakita siyang problema sa puso ni baby. Humuho ang mundo ko nung mga panahon na to. Yun ba ang daming sinasabi na doktor pero wala talagang pumapasok sa isip mo kasi iyak ka lang ng iyak. Tapos yung para bang pakiramdam mo na binuhusan ka ng yelo mula ulo hanggang paa. Tapos ang daming tanong na sumasagi sa isip ko na bakit ako, bakit ganito, bakit ganyan. Hindi pa nga tapos si Kuya Xander, ito na naman. Pero
pilit ako nagpakatatag at nagdasal. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na marami pang pwedeng mangyari sa 3 buwan. Alam ko rin kasi na hindi makakatulong kay baby kung iiyak lang ako. Kaya kailangan kong lumaban para sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga anak ko. Tas ni-refer ako sa malaking hospital. Nagkataon naman na same na hospital din na pagdadalhan kay Kuya Xander. Kaya pinag-isa na namin yung schedule na pagpunta doon. October 16, 2020, nagpunta na kami doon sa Aichi Children Health and Medical Center. Unang chinek si Kuya Xander, tas sinabit ng doktor na need na talaga niyang operahan kasi may tendency na masira yung valve niya. Bago pa kami pumunta sa hospital, napag-usapan na namin ni Papa kung ano yung sasabihin ng doktor, yun ang susundin namin. Tas dapat di pa ako manganak kay baby, maoperahan na si Kuya Xander. Tas pagkatapos ma-check up ni Kuya Xander, sunod naman ako. Sobrang nagulat kami sa nalaman namin sa doktor kasi nga hindi lang isa yung problema sa heart ni baby kundi 5. May buta siya sa puso, tas may ugat siya na dapat malaki naging maliit, tas may maliit na naging malaki, tas may wall doon na dapat diretso tas sa kanya nakasarado. Kaya sobrang gulong-gulo ako nung mga time na yon. Ang tanging nagawa na lang namin ni Papa ay umiyak. Tas sinabihan ako ng doktor na dapat every 2 weeks na kami magkikita kasi nga delikado daw yung sitwasyon ko. 7th birthday ni Kuya Xander. At the same time check up ko rin pero hindi na ako pinauwi ng doktor kasi nag-open na yung cervix ko. 32 weeks pa lang ako nung mga time na to kaya kailangan ko magstay sa hospital ng 2 buwan. Sobrang nalugmo kami ng mga time na to, lalong-lalo na si Papa kasi nga, paano na kami, paano na yung mga kuya at paano na yung trabaho niya. Hindi na niya alam kung ano yung gagawin. Kaya sinasabihan ko siya na kaya natin to. May purpose ang lahat kung bakit nangyayari sa atin to. Kailangan nating lubaban para sa ating mga anak. Haharapin natin to magkasama. Pero sa totoo lang, no mga time na to, gustong-gusto ko na talagang bumigay pero inisip ko na paano na yung mga anak ko. Kaya pilit kong nilabanan yung sakit na nararamdaman ko. Kahit napakaraming tanong sa isip ko na bakit nangyayari sa amin to, parang sobra naman yata. Sobrang hirap para sa akin at saka sa mga kuya na mawalay kami sa isa't isa kasi nga mula nung pinanganak ko sila, hindi talaga kami nagkahiwalay, ngayon lang talaga. Sa halos 2 buwan ko sa hospital, hindi talaga ako pwede tumayo, nakahiga lang talaga ako. Tas namamaga na yung mga ugat ko. December 24, 2020, pinanganak ko si baby. CS pa rin ako. Pagkalabas ni baby, 1 beses lang siyang umiyak. Pinicturean lang kaming dalawa and then dinala na siya sa NICU. Nung mga time na to, wala talaga akong magawa kundi umiyak kasi nga hindi ako makagalaw dahil sa anesthesia.